Oh. So guys, kain po tayo. Yan. Pero yung aking dalawang anak parang ayaw pa kumain ng ng karne ng manok. Mas gusto lang yung sabaw. Dahil ang hilig ng mga bata ay gusto talaga lagi chicken joy o adobong luto. Pero pag sinabawan, reklamo sila, ayaw daw. Ayaw niya yan. Sitikman nyo muna bago nyo sabihin ayaw kung magustuhan yung lasa. Pag hindi nyo na magustuhan yung lasa, di sabaw na lang ang kakainin nyo. Pero tikman nyo muna ang ating nilotong manok. Yan tatang to. Kinamatisang manok natin. Yan, tikman nyo kung anong lasa. Yan. Sarain to. Pag magustuhan yung lasa, di goods. Pag ayaw nyo ng lasa, di sabaw lang kayo kung ayaw nyo ng karne. Pero sa palagay ko magugustuhan naman ang lasa. Yan guys. Magagayat na po tayo ng ating yung ating mga ricado para sa ating kinamatisang manok. Papakita ko sa inyo yung step by step kung paano po magluto ng kinamatisang manok. Una po ay nagayat na tayo ng sibuyas at bawang sa kaluya. Yung napakita natin sa ating video ay yung paggayat na lang ng kamatis. Mas masarap ang kinamatisang manok pag marami siyang kamatis na hinog. Dahil yung pangpalasa nito ay yung hinog na kamatis. Kaya mas magandang maraming kamatis ka na hinog. Itong kamatis na ito na ating nilagay sa ating nilalutong manok ay sarili nating tanim. Kaya medyo makatipid-tipid tayo. Kaya kung damihan natin ng lagay ng kamatis sa ayos lang dahil mayroon po tayong tanim na kamatis sa ating paligid, sa ating backyard. Pero kung bibili natin itong kamatis sa tindahan ay medyo mapapawaw ka sa presyo dahil kamahal ng kamatis ngayon. Kaya yan, ito na po yung ating manok ay pinakuluan muna natin para matanggal yung mga bad cholesterol ng ating manok. Dahil ang manok natin binili ay yung mga 45 days. Pero mas masarap sa kinamatisang manok ay yung mga native na manok. Pero ang ating binili ay yung nagbili lang tayo sa palengke ng manok. Dahil wala na tayong manok na native. Pero ang ginawa natin ay sinangkutsa muna natin. Kung sa Ilonggo pa ay sinangkutsa o tawag na pakuluan muna natin ng isang para yung katas ng karne ay matanggal. Para yung mga bad cholesterol ay mawawala bago natin gisahin ulit. Gisahin muna natin yung ating mga ricado. Yan, bago natin lagay yung ating manok na sinangkutsa o pinakuluan para matanggal yung mga bad cholesterol dun sa karne ng manok. Kaya sinangkutsa muna natin para maiwasan natin yung mga hindi magandang yung mga nakakasama sa ating kalusugan. Kaya kung nakikita nyo sa kabila, yung nakasalang yung manok na sinangkutsa natin, dito sa kabila naman ay dito tayo mag-isa ng ating mga ingredients na ating simpleng ingredients lang naman na halos araw-araw natin ay ginagawa natin sa ating bahay. Kung tayo magluto ng mga ginisa, halos ganun naman po ang ating mga ingredients dito. Ang nadagdag lang natin dito ay kamatis. Dahil mas maraming kamatis na nilagay natin dahil ay kinamatisang manok ang tawag dito sa Tagalog. Siguro mga second time ko na ito magluto ng kinamatisang manok. Kaya medyo nung luto ako nung una ng kinamatisang manok, medyo nagustuhan kong lasa. Kaya nagluto ulit ako ngayon. Dahil may libre ng kamatis dito sa atin, kaya nag-isip ako na magluto ulit ng kinamatisang manok. Ginisa na natin yung ating bawang, medyo nag-brown at nilagay na natin yung ating luya. Medyo muna natin ihalo-haloin natin yung luya para medyo din ang luya at ilagay natin yung sibuyas. Yan. Medyo marami-rami din ating nilagay na sibuyas para mas malasa ang ating niluto. Kaya kung marami din mga ingredients na ilagay natin sa ating niluto, mas maganda at mas masarap, mas malasa. Bago natin ilagay yung ating kamatis. Yan. Yung huli natin ilagay yung kamatis natin. Pag medyo na yung ating sibuyas, medyo maluto-luto na yung sibuyas, saka natin ilagay yung ating kamatis. Yan yung ating sinangkutsa. Yan. Mamaya i-drain natin yan at ilagay natin dyan sa ating ginisa. At least wala na yung mga taba-taba na dito sa manok. Dahil yung manok ng mga
45 days yung nabili natin sa palengke, siya masyadong mataba yan dahil bastante sa feeds yan at saka sa vitamins. Kaya mas maganda kung tayo magluto ng mga manok na binibili sa palengke, isang kutsa muna natin at itapon muna natin yung unang sabaw dahil mas marami yung mga bad cholesterol doon na nakakasama, kaya itatapon muna natin yung unang sabaw niya bago natin siya igigisahin o lulutuin. Kasi hindi naman nakapaganda sa ating kalusugan yung mga mas maraming cholesterol. Dahil yung manok, mas mataba talaga yung mga manok tulad ng mga 45 days, mataba talaga yan. Di tulad sa native na kahit hindi mo siyang kutsang native ay ayos lang ang native, ay misado. Wala naman, wala naman mga patukang wala naman yung mga vitamins na pinapainom sa mga native Wala namang, hindi naman siyang kinakain ng native. Ito yan, yung natin yung ating kamatis, yung gisa natin, hayaan natin na yung kamatis ay maglambot o magkatas bago natin ilagay yung manok. Ito na yung manok, lagay na natin yung kamatis at yung manok na lulutuin natin, ilagay na natin sa ating kamatis, sabay na natin igisa. Yan na yung ating manok. Kunti-kunti lang nang ilagay natin dyan dahil yung matitira ay adobuhin natin para sa mga kakainin kinabukasan ng ating mga anak. Sa baba natin, kunti lang din, halos kalahati lang din. Tapos yung kalahati, kinabukasan na naman natin lulutuin. At adobuhin na naman natin para sa ulam ng ating mga anak kinabukasan. Yan, ito na yung ating sasabawan. Yan. Ilang piraso lang din. Tamang pang ulam lang sa isang gabi. Pang ulaman na ng isang kainan. Tapos natin mahihalo-halo ito, ilalagyan natin maya-maya ng tubig para magkulo. Pero iinom muna natin, i-mix muna natin sila para yung lasa ng kamatis ay manuot sa laman ng manok. Yan. Bago natin takpan ulit mamaya-maya. Pag mahalo-halo na natin. Yan, nilagyan na natin ng sabaw at nagkulo na. Hindi ko na pinakita yung paglagay ng tubig. Yan na ngayon, pinakita ko na yung kumulo na siya kasama na nagkulo na yung tubig na nilagay natin. Yan. Huwag naman masyadong maraming tubig. Estimatein lang din natin yung paglagay ng tubig na hindi masyadong marami. Sakto lang na hindi naman siya masyadong. Pag marami kasi yung tubig, mawalan na ng lasa yung yung ating niluto. Wala nang lasa ng kamatis. Siyempre, kung kailangan maraming tubig, mas maraming kamatis para yung ating niluto mas malasa. Pero kung maraming tubig, kukunti lang yung ating kamatis. Medyo silit. Yan, ganun po. Yan, i-mix-mix na natin. Yan. At may hanguin natin. Kung may mga pitsay po kasi inyong bahay, pwede na yung haluan ng pitsay yan. Itong ating kinamatisang manok, pwede natin haluan ng pitsay. O di kaya sayuti. Pwede rin lagyan ng sayuti. O di kaya papaya. Pwede na lagyan yan. Nasa sa inyo na lang po kung lalagyan nyo po ng gulay na gusto nyo ilagay. Pero yung akin, purong kamatis yan. Walang gulay na halo. Yan. Yan lamang po. Pinakita ko sa inyo. At ito ngayon, magkakain na kami. Yan. Kaya na kami ng aming hapunan. At yung aking dalawang bata ay parang ayaw kumain ng laman. Gusto lang ay sabaw. Dahil yung lasa daw na sa sabaw, kaya hindi na ayaw nila ng laman. Parang ayaw ng laman, Pero sabi ko nga, titikman muna ninyo para malasahan nyo kung magustuhan yung karne. Pag hindi, di sabaw lang kayo. Kasi itong mga bata ay gusto mapili, gusto ng mga perito, adobo, yun ang mga hilig ng mga bata ngayon. Pero hindi ko man na pinakita sa video na nagustuhan din naman nila yung ating niloto at naubos din yung ating niloto. Halos kulang pa nga sa amin. Dahil nagustuhan na yung lasa ng ating nilutong kinamatisang manok. Yan lamang po guys at maraming salamat sa inyong pagpapanood. Sana po masubaybay nyo ang aking mga video.